Kasi panlilin lang ho yun. No? So, pagka ho yan, napatunayan, no, ng kahit na OLA, financing, lending, or bangko, no, estafa po ang magiging ano nyo dyan, kaso. No? Kaya lang nga ho, no, may nagtanong sa akin, paano po kung fake ang information pero real ID ang gamit? OLA po ang hiniraman, pasagot naman po, salamat. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin ho natin yung inyong katanungan, no? Tanong nyo ho, paano kung ang binigay nyo information is fake, pero po yung gamit na ID is totoo. Alright. Kahit saan ho natin nilagay ito, no? Sabihin na natin, OLA, sa lending, financing, o bangko, o kahit ano, basta ho kayo ng hiram, no? Pagka ho yan napatunayan, estafa ho ang magiging kaso ho ninyo. Bakit ho magiging estafa ho ang magiging kaso po ninyo? Kasi ho, kaya nyo ho pineke yung information ninyo is most probably para ho kayo makahiram. Okay, kasi ho, yun ho ang ano ang ano sa estafa, no? Pagka ikaw ang intention mo is makagain ka ng ng panlalamang o makakuha ka ng makahiram ka, no? Yun yung intention mo kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka ma-approve pagka nilagay mong information is yung totoo, yung sayo. Let's say ang nilagay mong information is nagtatrabaho ka sa ganitong kumpanya, hindi ka naman pala doon nagtatrabaho. Or, sabi mo, ang sahod mo, ganito. O di kaya, ang posisyon mo, ganito. No? Yun ho, kasi panlilin lang ho yun. No? So, pagka ho yan, napatunayan, no, ng kahit na OLA, financing, lending, or bangko, no, estafa po ang magiging nyo dyan, kaso. No? Kaya lang nga ho, no, ito kasing mga OLA, nauuna ho ang harassment at pananakot. Kaya ho, definitely yan, hindi ho nila ipupurso yan. Ang gagawin lang mo talaga nila is takutin kayo o iharas kayo. No? Pero ang abiso ko ho sa inyo, huwag niyo hong gagawin yan. No? Kasi panlilin lang po yun eh. Paano ho kung nasanay kayong gawin yun? Ginawa niyo sa bangko at napatunayan po ng bangko na dinaya niyo yung information po ninyo. Oh. Di stapa ho ang magiging kaso ninyo. Makukulong pa kayo. O di ho ba? No, kasi yun ho ang pagkakaiba ng ng bangko, lending, tsaka financing. Po? Hindi ho kasi sila kumbaga sumusundo sila sa batas. So hindi ho takot yan pumunta ng korte. Hindi ho kagaya itong mga OLA na to, talagang hindi ho tutungtong ng yan, ng korte yan. No, kasi nga ho, doon sa mga ginagawa ho nila na pangaras, no, yun doon lang ho sa interest rate nilabag na ho na kagad nila yon sa processing fee, di ho ba? So, hindi ho sila tutungtong ng korte. So, hindi ho nila gagawin. Pananakot nila na kayo, masasampahan ng estafa. Kasi ang definition ho sa kanila ng estafa, iba. Pag hindi ho kayo nagbayad, estafa na kagad sa kanila. O di ho ba? Kasi nga, wala silang alam sa batas. O di ho ba? Pero para ho kayo makasigurado pa rin, magtanong ho kayo sa abogado kasi hindi naman ho ako abogado. Ako ho maniningil. So, para ho mapakalma yung inyong sarili, no, dun sa inyong katanungan, sa mga abogado ho kayo magtanong. Kung may malapit na notary public sa inyo, pwede ho kayo magtanong dun. No? O mayroon nandyan naman ho ampaw. No, pwede ho kayong magtanong. Pero, definitely ho, isasagot din sa inyo nun, estafa ho ang magiging kaso po ninyo pag napatunayan ho yan. Kaya lang ho, kasi ang tanong nyo nga dito, yung OLA ho ang nahiraman po ninyo. Hindi naman ho kasi naggagawa ng ng credit investigation yung mga OLA na yan. Pansinin nyo ho yan, pagka binigyan nyo na ng access, yung mga OLA na yan, no, at nakuha na yung mga information po ninyo, papadala na kagad kayo ng pera niya. Lalo na kung nalaman yung contact number na ibinigay nyo is connected po sa GCash or sa Maya, ayan, padadala na kagad yung pera. So meaning wala akong verification or credit investigation na nangyayari.
Ano po, walang evaluation. So, most probably nga, mangyayari sa kanila yung ano, kagaya ho niyan, ibang information ng ibinigay po ninyo, definitely lumusot yan kasi tinatanong nyo eh. Diba? So, nakapangutang ho kayo dun sa OLA na yon. Ano po? So, ako ho, yun ang take ko. Huwag niyo hong gagawin ulit na. No? Siguro, first and last nyo na yan. Kasi, pagka ho yan, nawili kayo at nagawa nyo sa bangko, sa lending at financing ng mga legitimate, at napatunayan ho na na kayo ho niloko nyo sila o nilinlang, estafa po ang magiging kaso po ninyo. Ano po? Kasi ang intention nyo dun kasi, alam nyo sa sarili nyo kasi na hindi kayo ma-approve pag sinabi nyo yung totoong information po ninyo. Di ba? Or, kasi sa case naman siguro ng OLA, ito, paano ko lang, no? Sa case ng OLA, kasi siguro alam nyo na, no, na nanghaharas ang mga OLA, binago nyo yung information po ninyo. O, so, panilin lang pa rin po yun. No? Kasi, most probably, baka may intention ho kayong, meron kayong intention na gustong gawin. Hindi ko ho alam, no? I'm just speculating. Ano po? Kasi ho, kung alam nyo ho na sa OLA kayo manghihiram at binago nyo yung information po ninyo, baka ho meron kayo ibang intention. Hindi ko sinasabi na yun yung ginawa ninyo. Kaya nga ho baka Di po ba? Speculation ko lang po yun. Kasi ho, ganito ho yan, no? May mga nababasa rin ho ako at may nababalitaan na may mga OLA farming. Ito po yung ginagawa nila is nangungutang lang sila na nangungutang sa OLA tapos hindi ho nila binabayaran. No? Tas mali-mali hong information na ibinibigay nila. Ano po? Kasi alam nila na panghaharas lang ang gagawin ng mga OLA at alam nila na hindi ho sila masasampahan ng kaso. Ano po? Yun ho ang huwag niyong gagawin. Ano po? Hindi ho kasi tama yun. Kasi pinagkaiba niyo sa OLA pagka ganon? Di ba? Kung sila ho nangaharas, kayo naman ang loloko. O di ba? Kasi mahirap ho yan pagka nakawilihan nyo. Baka mamaya gawin nyo doon sa mga legitimate na lending, financing, tsaka bangko, lalo na ho sa bangko, makakasuhan ho kayo ng estafa yan. Ano po? Maski ho yung mga payslip, pag nyo nga niya, i-alter yan. Ano po? Kasi yung iba ho, ina-alter yung yung payslip para umabot yung nila, yung income nila doon sa sa required income. Bawal ho yun. Makakasuhan ho kayo ng ng estafa ron. Ano po? Basta ho, huwag kayong mag-aalter ng kahit na anong dokumento. Ay, mapa-ID yan, mapa-payslip yan, o kung ano man dokumento yan. Ano po? Huwag niyo hong babaguhin o huwag niyong dadayain. Masasampahan ho kayo ng kasong estafa pag napatunayan ho yan. May kulong ho yun. So, napakahirap po na kaso nun. Bukod sa may kulong, mayroon pa magbabayad pa kayo ng danyos. O di ho ba? Tsaka huwag niyo gagayahin yung yung OLA farming. Ano po? Ho yun, hindi ho tamang gawin No, kasi alam nyo na hindi kayo hahabulin ng mga OLA. Alam nyo, iaharas lang kayo na iaharas. O di ba? May mga ganun ho, nangyayari na ho yun. Actually ho, yung mga iba rin ho na mga tumutulong sa mga OLA victims, ayaw din ho nila nun. Yung mga OLA farming, no? Kasi hindi naman ho talaga tama Di ba? Ang ko ho rito is, tumutulong ho ako dun sa mga naabuso nitong mga OLA na to, no? Lalo na yung mga naka-experience po ng anxiety saka ng depression. No, kaya ako gumagawa ng mga ganitong klase ng video, information, nagbibigay ho ako ng tips, at saka dinidiscuss ko ho yung mga batas na nakakasakop po sa pagpapautang at sa paniningil, di po ba? Para ho maibsan yung inyong nararamdaman na anxiety at saka depression. Ano po, hindi ko ho ginagawa itong video na to para po kumbaga, lukuhin din natin yung OLA. Hindi ho ganun. Ano po? Ano na ho yan? Hindi na ho tama yung ginagawa ng OLA. Huwag nyo na ho suklian ng hindi tama din. Kaya nga ho ako nakita nyo, sinasabi ko sa inyo, bayaran nyo ho kasi napakinabangan nyo naman. Ano po? Kasi utang ho is utang. Ano po? Obligasyon po yan. No? Ang mali ho talaga lang ng OLA dyan is hindi ho tama yung ginagawa nilang paniningil. Actually, yung pagpapautang na ginagawa ho nila, okay yun No, mabilis sila magpautang
Hindi ho tama lang dyan yung mapakataas na interest rate. Ano po? Tsaka ho yung kanilang way ng paniningil. Doon lang naman ho ako hindi talaga sang-ayon sa mga ola na yan. No? Kasi nga ho, labag ho sa karapatang pantao yun eh. Diba? Kasi ho lahat tayo, meron ho tayong karapatan. No? Ngayon no, kung yung isang kumpanya na yon pipigilin yung karapatan mo, or sasaklawan, or aabusuhin, hindi ho tama yun. No? Doon ho ako hindi sang-ayon. No? Kaya ho, sinasabi ko dito sa aking video na to ngayon, no, yung gumagawa ng Ola farming, wag niyo hong gawin yan. No? Kasi ho, hindi ho tama na tumbasan ng mali yung ginagawa ng mali. No, mali na nga ho yung ginagawa ng Ola doon sa kanilang paniningil, no, at sa pagbibigay na napakataas ho or exorbitant na interest, no. Tapos gaganunin niyo pa kasi alam niyo na hindi kayo hahabulin. Di po ba? So wag ho 'yun, wag niyo gawin 'yun. Hindi ho tama yung ganung morally hindi ho siya tama talaga, no. So ako yun lang ho ang pakiusap ko. Huwag niyo hong gawin yun. Ngayon, dun sa mga nakaranas ho talaga, yung sa mga legitimate na naharas, no? At tinatakot, ito, para sa inyo ho itong ganitong video na to. Kasi, kailangan ko ho kahit papano i-enlighten kayo or bigyan kayo ng tips, no? Para ho ma-overcome nyo yung inyong nararamdaman, no? Kasi nga ho, napakahirap ho niyan. Pagka ho ang isip na ang inatake, talaga hong napakahirap hong nasakit niyan, no? Kahit ho yung mayayaman na hirap po diyan. Biruin niyo daan libo ho, or even million siguro ginagastos nila. Magamot lang ho yung anxiety nila o depression. Napakahirap pong sakit niyan. Yan ho ang ginagawa ng mga damuhong Ola na yan. Kaya ho galit na galit sa mga yan eh. Di ba? Yun, isip niyo ang inaatake. Hindi ho tama yun, no? So, dun ho sa nagpadala ho nung tanong na yon, wag niyo na ho siyang gagawin muli, no? Kasi baka mamaya makawilihan niyo, gawin niyo sa ibang lending, financing, or bangko, baka ho tuluyan kayo. Mahirap na ho, makakasuhan ho kayo niya ng estafa. May kulong ho yun. Bukod ho sa kulong, magbabayad pa kayo ng danyos. No, hindi ho worth it eh. No, kaya nga ho tayo nanghihiram. Kasi gipit ho tayo, no? So, dun ho kayo manghiram sa mga legitimate na lending, financing at bangko, no? Kung ano ho yung tamang information, yun ho ilagay ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.